35 araw na lang, Pasko na. At para sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyo, ikahusman daw sila sa buhay, ipagdiriwang pa rin nila ito kahit sa simpleng paraan. Makibalita tayo kay Charis Victoria. Isa lang ang Pangasinenseng si Marilyn Vinuya sa mga nag-alala sa kanyang mga kaanak na nasa Tacloban City nang manalasang bagyong Yolanda. Pero nitong nakaraang Biyernes, tila nabunutan siya ng tinik na magkita sila ng kanyang kapatid at pamilya nito. Nilisa nila ang binagyong lungsod at pansamantalang maninirahan sa San Carlos City, Pangasinan. Doon na sila magpapasko, kasabay ng pagsisimula muli matapos ang trahedya. Sa mga kaanak naman nila sa Burgos, Ilocos Norte, magpapasko at pansamantalang makikitira ang mga survivor na sila Sherlyn Hamoroban, 2 niyang anak at isa pang kasama. Bagaman di biro ang pinagdaanan, ipinasasalamat nila na buo ang kanilang pamilya. Pero di tulad ng mga nakaraang Pasko, mas tahimik ang pagdiriwang sa ilang tahanan at iba pang lugar bilang pakikisimpatya sa mga biktima ng bagyo. Ganito rin ang panghihikayat ng simbahan. Ang mga empleyado ng Davao City Hall ipagpapaliban muna ang kanilang Christmas party. Idodonate na lang daw nila ang budget sa mga nasalanta. Sa kabila ng isa sa mga pinakamapait na trahedyang tumama sa bansa, sama-samang bumabangon ang sambayanan. Ito'y sa paniniwalang may dalang pag-asa ang Kapaskuhan. Simpleng paalala dito ang mga kumukutitap na dekorasyong sumisimbolo sa liwanag at siglang dala ng Pasko. The Christmas trees are sort of a symbol of joy and hope for everyone because Christmas has always been the most wondrous season of the year. So we want people to, see our nicely lit Christmas tree. Charis Victoria, Nagbabalita, Pilipinas.